Magandang araw po sa inyo, Sir Jan, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagan na lang ninyo akong Alben, 40 taong gulang, taga Surigao del Sur. Ang nakakatakot na pangyayaring ito ay karanasan ng aking kasama sa trabaho. Parang karanasan ko na rin ito dahil kasama ko sila nung nangyari ito. Nasa duty kami sa isang malaking planta sa Davao City noong 2012. Ilang taon na ang nakalipas. Naisipan kong ipadala ito para hindi na ito mangyari sa iba. Kapag nasa trabaho tayo, bigyan natin ng pahinga ang ating katawan para makapag-relax. Ang trabaho namin sa planta ay nagkakarga ng mga finished product sa isang container van. Iba-iba ang bigat ng mga bags, may 25 kilos at 50 kilos, hanggang mapuno ang truck. Iyon ang ginagawa namin araw-araw sa buong 8 hours na duty. Marami naman kaming nakakasama sa isang shift na nagkakarga. Nakakapagod, pero masaya kami kasi nai-enjoy naman namin ang trabaho. Hanggang sa dumating ang araw na na-promote ako, pati ang dalawa kong kasama, sina Benji at Tado. Nasiyahan daw ang supervisor namin dahil masipag kami sa trabaho. Siyempre, masaya din kami. Hindi na masyadong mapapagod kasi taga-receive na lang kami ng finished product. Nag-i-scan kami ng QR code, nilalagay ang mga numero sa mga bags na galing sa loob, na nakasakay sa mga conveyor patungo sa lamisa namin. Hanggang sa dumating ang panggabi naming duty, third shift, 10 PM hanggang 6 AM. Kami lang tatlo ang na-assign sa malaking bodega na yon. May kasamahan naman kami sa shift na naka-duty, pero ibang departamento sila na gumagawa ng produkto sa loob. Unang oras pa lang ng duty namin ay paspasan agad ang pagre-receive. Marami kasing nakastock sa loob. Walang humpay ang paglabas ng mga bags na nakasakay sa conveyor. Paglipas ng 3 oras, mga 1 AM na ng madaling araw, biglang nagkaaberya ang makina sa loob ng production. Nahinto agad ang trabaho namin. Pinuntahan kami ni supervisor at sinabi niyang matatagalan daw ang pag-aayos kasi malaki ang sira, sabi ng maintenance. Sabi ni Benji na kung pwede daw kaming makatulog sandali dahil wala naman kaming ginagawa. Pang-anim na gabi na rin naming naka-duty, kaya kulang na kulang kami sa tulog. Kumayag naman si supervisor, pero sinabi niyang doon daw kami sa sulok-sulok para hindi kami makita ni engineer at baka ma-report pa kami sa management. Kaya humanap na kami ng kanya-kanyang pwesto para makahiga sandali habang naghihintay na mabalik ang production. Ang pwesto ni Tado ay medyo malayo sa amin ni Benji. Halos ilang metro ang distansya at nasa sulok siya kung saan halos hindi maabot ng liwanag ng ilaw. Mga ilang oras ang nakalipas, biglang sumigaw ng malakas si Tado doon sa tinutulugan niya. Parang takot na takot siya. Sabay ng pagkalabog ng sahig, agad kaming gumangon ni Benji at tumakbo papunta kay Tado. Nakita namin siyang nakaupo na nasa sahig, nanginginig at halos hindi makapagsalita dahil sa takot. Nahulog din siya sa kanyang tinutulugan doon sa nakapile ng mga bags. Agad naman naming pinainom siya ng tubig para mapakalma at pinaupo namin sa lamisa. Maya-maya pa
ay nakapagsalita na siya. Doon niya sinabi sa amin ang nangyari sa kanya. Nananaginip daw siya na nasa budiga pa rin sila. May kabaong daw sa loob. Sa tabi mismo niya. Nilapitan niya at tiningnan ang loob. Laking gulat niya nang makita niyang ang nakahiga doon sa kabaong ay siya. Mukha niya na nakadilat ang mga mata. Kaya siya nahulog dahil sa takot. Nung narinig namin iyon, nanindig ang balahibo namin ni Benji. Sabay kaming napatingin sa mga sulok. Nakakatakot talaga kasi hindi biro ang panaginip niya. Maya-maya pa ay dumating ang supervisor namin at nagtatanong kung sino daw ang sumigaw. Sinabi namin sa kanya ang buong nangyari. Naiintindihan naman niya dahil daw yon sa pagod at kulang sa tulog. Agad siyang nagkuha ng pagkain at gatas para mainitan ang tiyan ni Tado. Kinabukasan, agad na kinausap si Tado ng supervisor at sinabing kailangan muna niyang magpahinga ng 3 araw. Sinamahan ko siya sa opisina para mag-file ng leave at sabay na rin kaming nag-out. Sinabi ko sa mga kasamahan ko sa ibang shift ang nangyari kay Tado. Sabi naman ng ilan sa kanila na matagal na raw, marami raw kababalagan ang nangyayari sa loob ng budiga. Minsan daw, ang supervisor nila noon ay nakita nilang palakad-lakad sa loob. Kahit alam nilang nakalib ito ng 1 linggo. Paano raw napunta doon? Dinuduplicate daw ng mga hindi nakikitang nilalang ang mga manggagawa doon. Kaya sa inyo po na nakikinig, lalo na yung mga night shift workers, ingat-ingat po kayo. Kapag sobrang pagod na at kulang sa tulog, mas mabuting magpahinga kaysa ipilit. Dahil minsan, hindi lang ang katawan ang napapahamak, kundi pati ang isip at kaluluwa. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir John, at sa lahat ng inyong mga giliw na tagapakinig. Ako po si Edwin, 48 taong gulang, taga Davao Oriental. May karanasan na ako sa mga hindi nakikitang nilalang na akala ko noon ay sabi-sabi lang ng mga tao. Sa edad ko na ito, akala ko talaga ay wala na akong mai-encounter na ganitong pangyayari. Pero ako mismo ang naging saksi sa mga kakaibang bagay na ito. Para maintindihan ninyo ng lubusan ang aking kwento, hayaan ninyong ibahagi ko ito. Ako po ay isang gwardiya sa isang paaralan. Hindi naman ako yung tipikal na gwardyang may formal na training, kundi kinuha lang ako ng head teachers ng paaralang sekundary. Matagal nang nakatayo ang paaralang ito. At noon ay wala talagang gwardyang nagbabantay. Hindi rin sila kumuha ng tagapagbantay dahil wala naman daw mamahaling gamit sa loob ng paaralan. Subalit dumating ang araw na nagdala sila ng mga bagong computer. Ang iba ay second hand pa, pero gumagana naman. Ito raw ay upang mapadali ang trabaho ng mga guro at maging malaking tulong din sa mga mag-aaral. Hindi na kailangan ng mga estudyante na pumunta pa sa internet cafe dahil ang paaralan ay nasa gilid ng bundok at katabi pa nito ay isang pampublikong sementeryo. Kaya ako ang kinuha nila bilang tagapagbantay. Sa gabi ako ang duty mula 7 PM hanggang umaga. Kami lang po ng pamilya ko ang nakatira malapit sa paaralan. Okay naman ang sahod. Noong unang gabi ko pa lang sa pagbabantay, agad kong nakaramdam ng kaba. Habang nasa guardhouse,
May isang classroom na biglang nagpatay sindi ang ilaw. Mga bandang 10 PM noon. Pinuntahan ko agad ito. Pero pagdating ko roon ay wala namang tao. Huminto na rin ang pagpatay sindi ng ilaw. Akala ko baka sira lang ang mga ilaw. Kaya bumalik ako agad sa outpost. Pagbalik ko, nagtimpla agad ako ng kape. Dahil maghahating gabi na. Habang umiinom ako at hindi pa naubos ang laman ng tasa, bigla akong nakarinig ng ingay mula sa computer room. Parang may gumagamit ng computer at may nagpiprint pa. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit. Habang papalapit, patuloy ang ingay. Nang sumilip ako sa bintana, walang tao sa loob. Pero nakita kong may gumalaw sa mga computer. Nanginig ang balahibo ko noon. Lahat ng kakaibang bagay ay pumasok sa isip ko. Agad akong bumalik sa outpost na parang hindi na tumatapak ang mga paa ko dahil sa matinding takot. Pagdating ko roon, umupo agad ako at uminom ng tubig para pakalmahin ang sarili ko. Iyon ang naranasan ko sa unang gabi ng trabaho ko. Kinabukasan, agad ko itong sinabi sa mga guro. Nagulat sila. Ang iba naman ay nagsabi na, may ganyan pa ba sa panahon ngayon? Baka guni-guni mo lang yon. Pero totoo po ang sinabi ko. Nararamdaman at narinig ko talaga. Hindi ako nagsisinungaling. Sir John, hindi ako huminto sa pagbabantay doon. Halos gabi-gabi akong nakaranas ng takot tuwing nagpaparamdam sila. Sa tagal ko na roon, ilang taon na rin, parang normal na sa akin ang mga pangyayaring iyon. Minsan pa nga ay nakaramdam ako na parang may sumusulat sa blackboard. Pero wala namang tao. Hindi ko na pinapansin ang mga iyon. Hindi naman sila nananakit. Nagpaparamdam lang sila. Parang sinasabi nilang hindi lang tayo ang nakatira sa mundong ito. Kasama rin sila. At parang tao rin sila sa kanilang paraan. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir John. Kung sakaling makaranas kayo ng katulad nito, huwag ninyo lang pansinin.